And now he might stretch out his hand and take from the tree of life as well and eat its fruit and live in this fallen, sinful condition forever. Alam niyo po ba na ang ating katawan ay created to live forever? Scientifically, sabi ng science teacher ko, na ang ating katawan daw ay talagang indeed, created to live forever. Why? Kasi every day, yung cells natin, tignan niyo po, ganun po kayo. Yan. May mga lumalabas po ba? Diba? May mga lumalabas. Mga itim-itim. Those are dead cells. Tama? Dead cells. Cells. Sabi ng teacher ko, yung cells ay namamatay araw-araw. Pero nabubuhay din. Nagre-revive, nagre-replenish. Tama? Tama. Amen? Kasi talaga, our body, our physical body is created to live forever together with God. Eh kaso nga nagkasala. Kaya ang sabi dun sa verse na to, sa verse na yon, sabi ng Diyos, ay, kailangan na natin silang alisin dito sa Garden of Eden. Bakit? Kasi meron pang tree of life. And yung tree of life, kapag kinain nila yon, mamumuhay na sila habang buhay na makasalanan. Aba, hindi na sila masisave. Hindi na tayo masisave. Hindi na tayo makakabalik doon sa original na nature na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi na tayo mahihil. Hindi na tayo mabubuong muli ng Panginoon. Aba? Opo. So lahat po iyan. Ano kaya tayo nakakaranas na ng mga sakit? Diba? Kaya nga after na nagkasala, ang sabi, ikaw, babae, kapag ikaw manganganak at isa mong paa ay nasa kaluwang buhay. Nasa hukay. Ibig sabihin, speaks about physical. Diba? Amen. Kaya kung may mga nararamdaman ka ng mga sakit-sakit at kung ano-ano pa man sa iyong katawan, kasalanan po ang pinanggagaling niya. Apo? Amen. Praise God. Next, ecological brokenness. So when we say ecological brokenness, sabi mo nga, ecological. Ecological. Pag sinabi mo ecological, it speaks about the land. Lupa. Ano? Lupa. Basahin po natin. Genesis 3:17. To your wife, to Ada, he said, Amen. So, dun po tayo sa una. Disclaimer po, ang sabi dyan kasi, because you listen to your wife, baka po, luguday na magdamag si Kuya Jokiate. No! Disclaimer, makikinig po pa rin tayo sa ating mga asawa, kung may asawa kayo. Ano po? Happy na pala si Kuya Jo. Ito po ay dahil mali kasi yung sinabi ng asawang babae. Tama? Hindi tama. Pero pinakanggan. So, ibig sabihin, dahil nakinig ka dun sa sinabi ng asawa mong babae na hindi tama, yan. Yun po yan ha. Makikinig po pa rin tayo. So, sabi doon, dahil kinain nyo yung prutas, ngayon, I curse the ground. May sumpa na ang lupa. At yung lupa kasi pinagkukunan ng ating mga hanap buhay. Kailangan mo, paano man ngayon pinagkukunan ng hanap buhay? Hindi man ngayon akong farmer. Yawan ako sa building. Yawan ako sa aircon. Diba? Kailangan mo na sana kung ngayong lupa sa mabuktak ang building. Diba? Yung mga. And sometimes, may mga itong, ngayon ining lugar na init, ibahon ngayon pagmatik ko, hindi sa building na init. Natakot ka na. Imbis na matrabaho ka duman, ako muna duman. Nagkaraw lang nadadan mo, kaya naghihiro ang ilaw. Yoga? So, it speaks about our hanap buhay. Yung pinagkukunan mo ng mga physiological needs mo, ibig sabihin pinagkukunan mo ng mga kailangan mo sa araw-araw. Pagkain, damit,
Yan. Dahil ulit sa Kasalanan. kaya pala ang hirap ng buhay. Ang hirap maghanap ng buhay. Ang hirap kumain. Buti na lang na sa Panginoon na tayo. Amen? Amen. Praise God. So yan po ang pinagmulan. So next tayo sa social brokenness. Pag sinabing social brokenness, yung pakikisama mo. Yung pakikipagkapwa-tao mo. Amen? Opo. Social brokenness. The man said, The woman here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it. yan. So, ang nangyayari po dyan, nung sinil na siya ng Panginoon, ang sabi naman ni Ira, hindi kaya, si babae tinawag mo sa Lord. Nagsirisihan na. Di ba? Nagturiklingan na. Hindi na ito pinangawanan. Di ba? Ibig sabihin mo, ang hilig-hilig mong magsisi, you are broken. Diba? Dito nagsimula ang paninisip. Si mama kaya, kung bakit dahil kay mama, di ako arag kay ni. Si papa kaya, si agong ko kaya. Alam mo muna, ano na nag-break ka mo sa agong ko kaya, ito nag-divorce ka mo, paano man kaya siya man. Puro siya. Diba? Ano kaya, taarog ka kaya? Paano kaya arog ka ni si ano? Uy! Amen? Di ba? Puro siya. Kaya talaga ang mga relasyon, nagkakandaraot-raot na dahil na tao, mag-ako ng accountability. Tama? Taisay paman ba ya, ang gusto, ang umamuya na makiibanan sa sarong tao na permit naninisi. Kaya bugustuhan mo na sanang mag-solo. Kaya kadakol sa tuya mo niyan, di ba? Solo? Di ba nga? We have a lot of trust issues, right? Tama? That's why it's so hard for you to share yourself to other person. Because of your past traumas. Ano? Baka kayo sa inistorya ko gamitin laban sa ko. Di ba? Napaninis eh. That is brokenness. If you are still so, it's still hard for you to trust yourself to one another. Hindi ko sinasabi sa lahat ng tao, discernment naman. Ano? Galing sa Panginoon. Ano po? Nalaman ko pala. Praise God. Thank you, Lord. So, nalaman ko pala, lately lang, ako pala ay walang friend na peer. Ano ba? Okay. Ang mga kaibigan ko, older than me, younger than me, younger in age, and at the same time, same age, but ako yung nanay. Ako yung ate. Okay? Okay. And it's not healthy pala. Kailangan lahat ng klase ng kaibigan meron tayo. Ibig sabihin, meron kang kaibigan when you can learn from, meron kang kaibigan na yun yung mapagbibigyan mo, younger than you can instill your inputs, your insights from God, and meron kang kaibigan na magsasama lang kayo, tawa lang kayo, you don't need expectations, hindi mo kailangan na magturo dun sa tao, hindi mo din kailangan na kumuha dun sa tao. You just sit down, laugh, and play. Amen? Enjoy one another. Enjoy one another. Amen? Praise God. Amen. And wala pala akong ganun. Oo, wala pala akong ganun. Kaya, na-depress ako. Kasi my life is too serious. So sabi ko, ang pinagmumulan pala, kaya wala akong ganun. Kasi may brokenness pala ako na mag-open up ng sarili ko. Yan. Are you getting this? Oo. Yan. So, gusto mo lang, solo ka lang, okay na si Lord, nakasayo na si Lord. Pero tatandaan po natin, tama yan. Talagang naman si Lord lagi ang ating asahan at i-priority sa lahat ng ating kailangan. But remember that God created us as social beings. Sabihin mo nga, social beings. Social being. Ibig sabihin, hindi pwedeng mamuhay ka na ikaw lang. Kaya nga siya nagbigay ng church. Kaya nga siya nagbigay ng temple. Kaya niya nga binigay
si Adan kay Eve. Kasi sabi ng Lord, si Lord mismo ang nakakita ha. It's not good for men to be alone. Opo. Amen. So I will give a suitable partner with him, for him. Amen? Amen. Mismong si Lord ang nakakita ay kailangan mo yung katabi mo. Apo? Amen? Amen. Yeah, praise God. There is a time to be alone with God, but there is also a time to be with the person of God. Apo? Apo. Amen. Praise God. So, that is social brokenness. If you cannot trust yourself dahil sa mga paninisi na na-experience mo o ikaw mismo naninisi ka, that is brokenness. Apo? At ayaw niya ng Lord. And let's go to psychological brokenness. Yan. Pag sinabi po natin ng psychological mentalidad, ang dami natin iniisip. Apo? Hindi pa yabang isip, nainod na pero may advance. Mag-isip. Okay lang kung advance pag magayon, pero mas may negative. Basta ko lang negative na advance na naiisip. Amen? Overthinking. Wala, nakamurot. So, kataning, feeling mo naman, ikaw na ang anggo. Ano kaya yan ako daw ngayon siya. Ano kaya. Parang ano man sa lagay. Diba? Totoo. Parang kayo nag-iisip-isip ng muni-muni sa naman. Naisip mo na ang magkasayin pa. Alright? So, and he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. O para na daw sa boses ni Lord. Para na daw sa boses ni Lord. Di natin, natakot na. Nagtago pa. Amen. Praise God. So, shame. Bakit nagtago? They were shameful. Nasubog. Diba? Ganun din tayo. Kaya, ayaw nating lumapit sa Lord. Hiya tayo. Lalo na pag nakagibong ka ng kasalan. Tapos masimba ka. Next week na lang ako masimba, Lord. Kala? Kaya next week na ako ma-pray. Diba? Nagkasala. Basta na kaya ako. Aray ka yan. So, nasubog na. Naging distant na sa Lord. Ang pinanggagalingan pala yun, yung mental health natin. Amen? Yung shame. And also emotional. Kasali sa nag-emotion mo. Ano? Kung ano yung nasa isip mo, yun yung mararamdaman mo. Yeah, yes sir. Aba? Opo. So that is connected. Okay? Okay. So lahat pala ng mga nagaganap dito sa mundo, maba. Kasi uso ngayon yung sinasabi, mental health, physical health, wag po natin alisin, no? Wag po natin alisin na lahat po iyan ay konektado sa spirit. Apo? Apo. That is all connected with the Spirit of God. Amen? Amen. Opo. At totoo po ang lahat ng iyan. Ina-acknowledge po lahat natin iyan. Kaya nga, we have a holistic healer. Opo. At lahat ng mga pinanggalingan ng mga pangit na yan ay galing din naman sa kasalanan na nasusulat sa salita ng Diyos. Amen? Amen. So, bakit nga natin yung pinag-uusapan? Kasi with all those things, mabuti na lang, meron tayong healer. Kaya kung ano man yung sitwasyon mo, sa lahat ng nabanggit kanina, have hope. You have a healer. You can be healed. Amen? Amen. In fact, He healed you already. Kung ang pinakakasalanan pala, ay kung ang pinakadahilan pala kung bakit may brokenness is kasalanan, mabuti na lang nagpapako na si Jesus. So it's not true that you are not healed. Amen? Healing is already available. Kasi nilinis ka na sa lahat ng kasalanan. Kung may pinagdadaanan ka sa mentalidad mo, you can be healed. You can be restored. Kung may pinagdadaanan ka sa physical mo, you don't need to suffer for too long. Amen? You can be healed. Right now. Right now. Yes po. Opo. Amen. Amen?
sa lahat nating kasalanan. Pinawi ang lahat ng kakulangan at kawasakan. Amen? Amen. Opo. Bakit ngayon hindi pa natin nararanasan? Yan. Tandaan po natin, we have a spirit, soul, and body. Apa? Spirit, ito yung pinaka tayo. You are not your physical body. You are not your emotions. You are not your mental. You are your spirit. Amen? Kaya ang pangit ng mga lumalabas sa physical at sa mental, it's because your spirit is broken. Your relationship with God is distant. You don't have a close relationship from God. You don't talk to Him. You don't have a sweet relationship with Him. Kaya ang dami-daming nangyayari sa utak mo. Ang dami-daming nangyayari sa katawan mo. Amen? Mabuti na lang, ang sabi ng Lord, ang sabi ng Lord, nung tayo daw ay nag-surrender ng buhay sa Kanya at nanampalataya sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, our spirit was restored. Amen? And now we have a close relationship with God. Ibig sabihin, new creation ka na. Ibig sabihin, whole ka na ulit. Binuo ka na ulit ng Lord. Yung spirit mo buo na ulit. Hindi ka na patay. Buhay ka na. Kaya nga, gusto mo na sa Lord. Kaya nga, tumatawag ka na sa Lord. Pero bakit nga hindi pa nakikita sa mental at sa physical at sa pakikisama? Kasi may tinatawag tayong sanctification process. Apo? Hindi ibig sabihin na hindi pa lumalabas sa'yo is hindi ka pa healed. Apo? Your spirit is healed. It's just that kailangan mong i-connect, ipasakop yung mentalidad mo sa spirito ng Diyos. Apo? Kailangan mong ipasakop yung katawan mo, yung pakikipagrelasyon mo sa kapwa-tao, sa espiritu ng Diyos. Para lumabas yung buhay na espiritu sa mentalidad mo, sa physical mo, pati sa pakikisama mo. Aba? Amen? Amen. Kaya nga, ang sabi ni Lord sa Luke 4:18 to 19, basahin po natin. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach the deliverance to the captives, and to recovery the sight of the blind, set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Amen. Ang nagsasalita po dyan ay si Jesus. Sabi ni Jesus, the Spirit of the Lord is upon me. Amen? At dahil nasa akin ang Espiritu ng Diyos, lahat ng mga mahihirap, pwede na yumaman. Amen. Dahil nasa akin ang Espiritu ng Diyos, lahat ng mga broken hearted dyan, lahat ng mga sawi sa pag-ibig. Kaya, may solusyon ako. Ako ang kagalingan. Ako ang bubuo sa'yo. Amen? Sabi ng Lord, lahat ng mga feeling nakakulong. Diba? Nakakulong sa nakaraan, nakakulong sa kasalanan, nakakulong sa sakit at karamdaman at kahirapan. Ako ang mapalaya. Amen? Because the Spirit of the Lord is upon me. Ano pa? Lahat ng kailangan ng kalayaan. Lahat ng kailangan ng pagtanggap. Diba? We often felt like we are not acceptable. And even yourself, you cannot accept yourself. Amen? Pero sabi nila, Ako na. And alam niyo po ba, yung acceptable year of the Lord, hindi ibig sabihin sa ibang translation, year of the favor of God. Amen? Ibig sabihin, year of the favor of God, you cannot be favored if God cannot accept you. And you cannot be accepted by God if you are sinful. Buti na lang tinanggal na yung kasalanan. Amen? Thank you, Jesus. Palakpakan naman natin ang Lord. Amen? Amen. Kaya, kapag nakakaranas ka ng kakulangan, year of the Lord
pinag-uusapan? Akala ko ba church ang ating topic? Bakit nga po lahat yung kayang ibigay ng Lord? Bakit kayang magpagaling ng Diyos? Bakit kaya magpagaling ni Jesus? Si Jesus ay may katawan na nung nandito sa earth, tama? Katulad mo, katulad ng katabi mo, may katawan. Pero may kakayahang magpagaling. Nasa katawan, pero kayang magpalaya. Nasa katawan, kayang mag-heal ng broken-hearted. Nasa katawan, kayang mag-heal ng mga may sakit at karamdaman sa katawan. Di ba? Amazing. Amen? Ano yung pinaka-power niya? Anointed means you have the power. Ang kanyang pinaka-kapangyarihan, banal na Spirit. So, bakit nga natin ito pinag-uusapan? Today, people of God, if the key to healing is the Spirit of God, where is the Spirit today? Akin. Amen. Amen? Nasaan na ng Espiritu ang ng Diyos ngayon? Akin. Nasa atin. Tama? Nasa iyo ba ang Espiritu ng Diyos? Sabi ng Lord sa kanyang salita, thank you Lord, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You are the church. Ang church, ang totoong church ay ang pinananahalan ng banal na Espiritu. Apo, ikaw ang templo. Kung nasa iyo pala ang banal na Espiritu, ibig sabihin, ikaw din pala ay kayang magpagaling. Kung nasa iyo ang banal na Espiritu, then you are a sanctuary of healing. Isa ka palang lugar kung saan kapag may lumalapit sa iyo, pwedeng makaranas ng kapayapaan sa pamamagitan mo. Pwedeng makaranas ng kagalingan mula sa pisikal, sa mentalidad, sa lahat, sa pinansyal. Bigyan ng jacket, ay pera pala. Di ba? Di ba? So the solution is that far away, katabi mo lang. Amen? Kaya pala importante ang church. Kaya pala importante ang katabi mo. Just imagine, inside your home, sa loob ng tahanan, lahat kayo anak ng Diyos. And you are just a sanctuary, a home of healing. Amen? That comes from the Spirit of God. Ay makakatipid ka sa bulong. Makakatipid ka magpa-psychologist. Kung sa laog kang harong nindo, sa laog kang simbahan nindo, may psychologist. May doktor. Tama? Amen? Are you getting this, people of God? Kaya pala, ang sabi ng Lord sa James 5:16, confess your faults to one another and pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Amen? Kaya importante po ang bawat isa sa atin. Kasi bawat isa sa atin ay lugar ng kagalingan. Dahil nasa atin ang banal na Espiritu. Amen? Kaya nga tayo binigyan ng banal na Espiritu katulad ni Jesus para hindi na tayo maghintay sa itaas. Nakanganga ka, amen, na nasa kamay mo na pala, nasa loob mo na, alam niyo po ba, simple, spending time with the person can heal a person. Without words, you don't need a lot of words. Amen? Amen? Praise God. May iba-iba po tayong sitwasyon. Apo? At sa iba't ibang sitwasyon, minsan iba-iba din yung kailangan. At iba-iba din nakagalingan ang kailangan. Kaya nga kailangan natin ng banal na Espiritu. Kaya nga kailangan natin mas maging sensitive sa Holy Spirit. Tatandaan po natin, kaya lamang tayo lugar ng kagalingan dahil meron tayong banal na Espiritu. At para maibigay natin yung tama na kailangan ng tao, kailangan lead
sabi mo, hindi ko kaya. Diba? Ibig sabihin, there's a lot of different ways that a person needs. And we cannot invalidate that. You cannot put yourself to the shoes of somebody and you cannot expect yourself from the life of somebody. Amen? Respeto naman natin. Bigyan naman natin ng kalayaan. Amen? Kung yun pala, yung tunay niyang nararamdaman, kahit alam mong mali, hindi niya naman kailangan ng correction ngayon. Ang kailangan niya ngayon, makakaintindi sa kanya. Amen? Tiwalaan natin ang banal na spirito. Hindi sa lahat ng pagkakataon, correction ang kailangan. Apa? Hindi ko sinasabi huwag na mag-correct. Sabi ko hindi sa lahat ng... Kaya nga kailangan natin, naririnig natin, ang lead in the Holy Spirit. A simple hug can heal a person. Your ears can heal a person. Your touch can heal a person. Amen? Your words can heal a person. That comes from the God. Come from the Word of God. Amen? Amen. Imagine niyo ba? Imagine niyo kayo sarili. Kagabi pala nag-survey ako. So, siyempre ba naman ang ating ipipitch ay tungkol sa healing, eh malamang-lamang kailangan natin tanungin ang ating sarili kung tayo ba ay napapamuhay, na imumuhay, ano ba? na ipapamuhay, ang salitang ito. So, nag-survey ako sa ilan, tinanong ko sila, sabi ko, did you ever felt the healing presence of God through me? Ibig sabihin, minsan ba sa buhay mo, dahil sa buhay ko, in any possible way, nakaramdam ka na you were healed? Diba? Amen. Praise God. May mga nagsimbag man. Amen. Manlain-lain. And I'm happy about that because we are speaking holistically. Amen? Ikaw din nagsabi, sabi na, ganun pa yung kung may natatandaan. And I am not offended by that. If you cannot, kung di mo pa na-experience ang healing presence ni Lord through me, I am not offended by that. Why? Because, thank you Lord, there's a room for improvement. Okay, in this certain person pala. Hindi ko pa nagagawa yung pinapagawa ng Lord na to be a sanctuary of healing. Opo? Amen? And alisin po natin yung natin, we should be mutual, You are ready to give and you are also ready to receive. Opo? Hindi ibig sabihin, ikaw na lang yung laging pinupuntahan, ikaw na lang yung laging sanctuary of healing, ikaw din kailangan mo din nun. Opo? Yun yung nangyari sa akin. So, growing up, laging Ate S, pinupuntahan, hinihingan ng advice, ganito, ganyan, kasi may Lord daw nga eh. Diba? Ganyan. And then, I found out in myself, na ako pala, natuod ako na kay Lord sana ako nagpo-para-open. And there's nothing bad about that. Apo, that's good. That's a priority. But, may kulang duman. The blessing of having someone. Hindi ko sinasabi mag-girlfriend na ha. Of having someone, kasi nga, yun yung sabi ng Lord. We are social being. So, ito, kaya ang nangyari lugod, ako sana so receive ning receive, ako sana so give ning give, ako nagre-receive. Kaya may mga Kristiyano na nabe-burnout. Apo? Why? Dahil nasusubok ka na ipahiling si pangit mo duman sa kairiga mo. Why? Ate ka eh. Mama ka eh. Papa ka eh. Leader ka eh. Pastor ka eh. Nakakalimutan na natin na no. Sabi nga ng Lord, submit to one another. You need your brothers and sisters. Amen? We need one another. We need the Lord, kaya nga tinirhan tayo ng Lord. Kasi kapag kinailangan mo si Lord, may close contact ka, yung katabi mo. Aba? Are you getting this, people of God?
Amen? Kaya tanong niyo din po ngayon yung sarili mo. May napagaling ka na ba? Diba? May napagaling ka na ba? Or you're still reserving your life? Opo? Amen. Just imagine, lahing pinagpala, a community, a sanctuary of healing in every aspects of life. Ramdam na ramdam ang Lord sa bawat isa. Amen? Sensitive sa Holy Spirit. Kaya kapag may kailangan ng isa, yan. Ano? Nahihil. Abo? Diba? Now I'm putting a dream in every heart. Not just a dream, but a truth. You are a sanctuary of healing. Amen? We are all a sanctuary of healing. Tayo ay isang lugar kung saan pwedeng makaranas ang tao ng kagalingan. Why? Because we have the Holy Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen? Tama na, lagi na lang ang dami nating nasasaktan. Baka pwede naman ngayon, ang dami naman nating hilumin. Opo? 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 Amen? Tama na sabi. Uy, sabi sa sarili mo, tama na. Dami mo nang sinaktan. Manghilom ka naman. Amen? Kaya? Kaya! May power, yaw si Holy Spirit. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, uy. Kung nasaktan man kita, hinihilom kita ngayon. Hilumin mo ito. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. O diba? Kung ganon, hindi tayo mahihirapan mag-invite ng ibang tao. Wala ding aalis sa ating simbahan dahil may sakit ng loob. Amen? Dahil lahat tayo may sense of accountability. Ibig sabihin, hindi ka naninisi, talagang nagre-reflect ka din kung ikaw ay nakasakit din. Amen? Amen. Praise God. Tayo saan po ay tumayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. Sa panahon po na ito, sa oras po na ito, humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Alam po natin na ang dami na nating nasaktan. Anak mo, asawa mo, kapatid mo, sarili mo, mga kapatid mo sa Panginoon. Na ang nasasaktan pala, kapag nasasaktan natin yung kapatid natin, is mga banal na spirito, dahil yun, siya yung mismo yung nakatira sa bawat isa sa atin. Mga paninisi mo sa sarili mo, forgive yourself. Paninisi mo sa iba, be healed right now as you confess lahat ng kamalian or pagkukulang sa buhay mo. Thank you, Jesus. Hilumin mo lahat ng mga nasaktan mo.
nakasama ka, you just give life, you just give healing to them. More than sa kasakitan ng loob na naibibigay natin sa kanila. Pray for yourself. Pray for yourself na mas mauhaw ka sa pagsama ng banal na Espiritu. Pray for yourself na gustuhin mong mas marinig ang boses ng banal na Espiritu, nang mas magamit ka niya, nang mas maipabuhay mo. Ang buhay, ang katawan na nagpapagaling ng ibang tao. That the world may see that indeed Jesus is alive. Because He is in you. And the people always felt the presence of God in you. Thank you, Jesus. Can you just grab a partner? Hilumit mo yung partner mo. Release healing. Pray for that person. Come on. Grab a partner. Pray for that person. Heal that person. Pagalingin mo lahat. Pagalingin mo yung puso, yung mentalidad niya, yung physical niya. Healing is here. Receive your healing. Receive your freedom. Thank you, Jesus, to be. Lord, salamat po sa pribileyo na maging kanlungan mo ang mga pinananahanan mo para maging kanlungan din ng iba. Salamat po sa kagalingan ngayong umaga. I speak healing, oh God. Thank you, Jesus. I heal you from your past traumas in the name of Jesus. I heal you from your broken wounds. I heal you from your fears in the name of Jesus. I heal you from your disappointments, from your frustrations. You can hope again right now.
You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Searching lights around. I worship you, God. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you, our healer. You are here, turning lives around. I worship you. Come on, let's worship our greatest healer. Hallelujah, thank you, Jesus. We know that all that we receive your healing from every part of our lives, oh God. Oh, yes, Lord, let us, oh God, let our minds, oh Father, let our physical body, oh vision. Oh, we are here. Every heart, I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship, oh, our waymaker, hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, yes, the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Yes, Lord, thank you, Lord. You can always make a way, my God. Waymaker, hallelujah. Waymaker, yes, Lord, you're alive in this darkness, oh God. Hallelujah, Jesus. We can all be alive in one another, oh God. That is who you are. 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 And now that is who we are. Because the Spirit of God is living in us. Now we can be a light to one another in their darkness. Now we can be a miracle worker. Because the miracle worker is living inside of us. We are a miracle to one another. Thank you, Jesus. That is who you are. And that is who you are. And that is who we are. That is who you are. That is who we are. That is who you are. That is who we are. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Once again, oh God, we fully surrendered our lives to you. We fully surrendered our spirit, our soul, our body, oh God. Our finances to you, Father. We fully surrendered our relationships to you, God. Our jobs, Lord. May it be a blessing to one another, oh God, especially to your people, oh Jesus. Thank you, Father God. Panalangin po
kami makakapabuhay, Panginoon, bilang isang lugar ng kagalingan mo sa bawat isa sa amin, O God. Thank you, Jesus. Banal na Espiritu, turuan mo po kami kung paano magsalita. Salita na kayang na nagpapagaling, Panginoon. Turuan mo po kami ng mga tamang salita na nagpapagaling. Turuan mo po kami ng mga tamang paggalaw na nagpapagaling. Turuan mo po kami ng mga mata, mga pagtingin na nakakapagpagaling. Turuan mo po kami, Lord, ng pagngiti na nakakapagpagaling. Turuan mo po kami ng mga hawak na nakakapagpagaling, Ama. Salamat po, salamat po. It's a privilege. We are so thankful, O God, to be called as a sanctuary of healing, O God, because we are a sanctuary of your Spirit, O God. Thank you, Father. We love you, Jesus. We give you the highest praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's give our hands to our Father. And batiin po natin ang bawat isa. Sabihin mo, uy. You can come to me. I am a sanctuary of healing. We are friends. Brother. Praise God.